Wala na itong sinabi pa kaya dumiretso na siya sa guest room na gagamitin niya. Mag-video call sana siya sa mga anak niya pero pinagtaka niyang busy ang line ng mga ito. Nag-antay siya ng ilan pang sandali pero inantok na siya at lahat busy pa rin ang phone ng mga anak niya. Daddy, how's your arm? Is mommy with you? Bibong tanong ni Naz habang ka-video call niya ang mga ito. My arm will be better soon, baby. And mommy is in the other room. She won't sleep with me yet. Isa pa, we can tell her that I knew about you too. Bawi si daddy ng time kapag magaling na ang braso ko. Nagpapaunawang saad niya. It's fine, daddy. Our playmates said if mommy and daddy fight, they'll have a new baby brother soon. And we want baby brother too, just like Lester. Excited na saad ni Jazz. And a baby sister. They're cuter than boys. Singit ni Naza. Dinig niya ang pagtawa sa kabilang linya. Hula niya si Tita Aurora. Kung makapag-request naman ng mga anak niya, hindi pa nga siya nakakalusod sa masungit nilang ina. Daddy, you have to make a promise. Ungot ni Jazz. Okay, I promise. Biglang natumba ang phone sa kama nang magtatalo ng dalawang bata sa tuwa. Tumigil kayong dalawa. Naku, mahulog kayo. Danig niyang saway ni Tita Aurora sa mga ito. Pagkatapos ang muling umayos ng phone, si Jazz na ang may hawak noon. Daddy, can we come to your house just like mommy? Of course, baby. I promise you to that. At ipagagawa ko kayo ng pinakamagandang room na gusto niyo. Bigger than our room in California? We live in an apartment. How can we get a big room there? You stupid, Jess. Sikmat ni Naz dito. So, sa California na natili si Antoinette for the past 6 years? How is that no one found from those stupid detective? Kahit si Ray walang maibigay na info sa kanya. Travel record was piece of cake para dito. Napailing siya sa naisip. Hindi na iyon ang mahalaga sa kanya ngayon. Ang importante na tagpuan niya ulit si Antoinette at plus 2 pa. Daddy, why mom is mad at you? Maya-maya itanong ni Naz. Because daddy was stupid back then, baby. And I'm so sorry for the time we lost. Sinserong usal niya. Kasalanan niya kaya iniwan siya ni Antoinette. He's the one asked for annulment kaya ito umalis. Natapos ang tawag nila na magsimula ng maghikab ang dalawang bata. Saglit na siyang nakahiga sa kama pero hindi pa rin siya makatulog. Bigla niyang naisip ang asawa niyang nasa guest room. Mula kung saan sumagi sa utak niya ang hubad na katawan nito kanina. Wala kasi itong choice kundi ang maghubad ng damit dahil basang-basa ito dahil sa kagagawan niya. At sinamantala lang naman niyang nakatapis ito kanina. Isang maras na paglunok ang ginawa niya bago nagpa siyang tumayo at maingat na naglakad patungo sa kwarto ng kanyang asawa. Maingat na pinihit niya ang doorknob. Nakalak iyon as expected. Nagangat siya ng tingin upang mapangiti na nandoon ang spare key sa gilid ng pinto. Mukhang hindi nakita iyon ni Antoinette. Mabilis niya ipinasok ang susi sa doorknob. Tuluyang sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang labi nang bumukas ang pinto. Tila isang magnanakaw na naglakad siya palapit sa kama. I'm wiser than you think, love. Mahinang usal niya. Maingat na naupo siya sa kama. Sapat ng ilaw mula sa nakabukas na bintana para makita niya ang panatag na mukha ng kanyang asawa. Maganda pa rin kahit tulog. Sadyang nakakaakit. Maingat na kinalas niya ang arm sling niya. Tanging ang nabugbog niya sa kanyang balikat lang naman ang injury niya. It will be fine in a week. Buti na lang nakumbinsin niya si Ian na i-cast ang kanyang braso. He even begged for it. He gently touched her face with his hand. Maingat na hindi ito magising. Maingat din niyang tinanggal ang botones ng pantulog nito. Napangiti siya nang makitang wala itong suot na bra. He watched her stomach relax breathing. Napalunok siya habang pinagsasawang kanyang mga mata sa magandang tanawin na nasa kanyang harapan. He moved on her side. Maingat niyang ibinaba ang pajama nito. Napamuro siya ng kumislot ang alaga niya. Walang disiplina talaga ang kanyang best friend. Natigilan siya ng kumilos si Antoinette. Kinabahan pa siyang baka magising ito pero tumagilid lang ito at muling naging panatag ang paghinga ni Antoinette. Her perfect curve was even more emphasized lying on her side. Napatitig siya sa nakauslim boxer niya. Kundi lang maluwag ang boxer niya baka mapunit na iyon sa nagwawala niyang alaga. Maingat na pinaglandas niyang palad sa makinis na hita ni Antoinette. Then bend his back upang makalapit siya sa bahagi ng katawan nitong gustong-gusto niya. He planted tiny kisses on her kahit may panty pa iyon. He sniffed her na napapangiti siya. She always smells good down there at laging malinis dahil alaga ata sa wax, kaya laging amoy malinis at mabango.
Maingat ay binaba niya ang panty nito gamit ang nakakas na kamay niya. He pulled down, saka itinapon kung saan. Saglit na pinagmastay niyang pagkababae nito. Kitang-kita niya iyon mula sa ilaw sa labas. It even looks tempting kaya hindi niya pinigilan ang sarili. He bent closer. Muling gumalaw si Antoinette. This time muli itong tumihaya. Hinawakan niya isang binti nito and gently make her leg bend upang mas maigi malaya ang access niya doon. Lalo siyang nanabik ng masalaya ng husto ang bahaging iyon. Hindi na nga siya nakapagpigil at isinagawa niya na ang gusto niyang gawin noon pa man. Danig niya ang mahabang ungol ni Antoinette. Nag-i-enjoy siya sa naririnig na ungol ni Antoinette kaya't labi siyang nanggigil dito. Napakapit ito sa kanyang buhok. Eros! She heard her call his name subalit pinagpatuloy lang niyang mahusay na ginagawa. Damn it! Daman niya ang pagbagsak na likod dito sa kama at paghigpit ng hawak dito sa kanyang buhok. Eros, please do! Nilamon ang ungol ang protesta ni Antoinette nang tuluyan niya itong inangkin. Nang maramdaman niyang malapit na ito sa Gloria ay mabilis siyang huminto na ikinamura nito. Damn you, Eros! Gigil na asik ni Antoinette nang huminto siya sa ginagawang pagpapaligaya dito. You want me to stop, love? Tudyo niya dito sa kamabilis na kinubabawan ito. Napasinghap pa ito ng marahas at malakas din ang kabog ng puso nito. No, may nang sagot nito na ikinangiti niya. He positioned himself again. Kapwa sila napapaumol ni Antoinette dala ng pagsalubong ng init sa kanilang katawan. Init na puno ng pananabik sa isa't isa. Kinabukasan, nagising si Antoinette dala ng init na nadarama niya sa kalahati ng kanyang katawan. Her entire body felt sore, para tuloy siyang na-virginize ulit. Ang tagal na rin kasi ng huling pagkakataon. Besides, she had been stitched after giving birth to the twins kaya parang mahapdi ang pagitan ng hita niya. Wala siyang planong pagsisihan na nangyari kagabi. Ginusto din niya. Sa huli, kahit aayaw-ayaw pa siya pero bibigay din naman. Hindi siya makakilos nang maramdaman niya mainit na bagay sa may hita niya. Alam niya kung ano yun pero nagawa pa talaga niyang silipin. She pressed her lips to suppress a smile nang makita ang malaki, mataba at mahabang alaga ni Eros na nakadantay sa kanyang noo sa ibaba. Love, patayin mong aircon, nilalamig ako. Ani Eros sa inaantok na tinig at tila noon lang siya natauhan. Ang init ng katawan nito. Napalingon siya dito nang napagtantong nilalagnat nga ito. Eros, gising! Nag-aalalang tawag niya dito sabay sapo ng mukha nito. Nagmulat ito sa kangumiti. May lagnat ka? Init lang ng katawan ko yan. Napapapikit pa rin saad nito. Noon siya napatitig sa balikat nito. Ang pula noon. Bango na, hindi ako makagalaw. Utos niya, kaagad naman itong inalis ang pagkakayakap at pagkakadantay sa kanya. Tumihaya ito kaya naman biglang nagkaroon ng tent sa ilalim ng kumot. Umaga na'y nakatayo pa rin. Lihim na palatak niya. Upuan mo na, love. Sigurado wala ang lagnat ko. Ungot ni Eros na nakapikit pa rin. Nilalagnat ka na kung ano-ano pang kahalayan ng alam mo. Palatak niya sa kamaingat na tumayo. Napangiwi naman siya dala ng hapdi sa pagitan ng hita niya. Nagtungo siya sa banyo upang maglinis ng katawan. Pagkatapos ay nagbihis. Sa kanya tinulungan magbihis sa Eros ng t-shirt at boxer nitong pinulot niya sa lapag. Sa kanya tinawagan ng kapatid para matingnan ang kalagayan nito. She prepared him breakfast and medicine. Pinapasalamat naman niyang walang nagtanong kung bakit nasa guest room sa Eros natulog. Baka mahiya lang siya kung sakali. An hour later ay nandoon na ang kuya niya. Bakit parang mas namagang balikat mo? Usisa ng kanyang kuya Ian habang tinitingnan ng balikat na Eros. Ipainom mo sa kanya itong meds after meal. Kapag hindi na wala ang lagnat until tomorrow, call me para makapagpadala ko ng ambulance. Baling nito sa kanya. At huwag mong parasahin ang katawan mo. I'm telling you, that can cause severe nerve damage. Ikaw din. Banta nito kay Eros. Watch over him. Call me kapag hindi nakinig. Bili ng kanyang kuya Ian bago umalis. Gusto niya sermonan sa Eros pero paano niya gagawin iyon kung gusto rin niya ang ginawa nila kagabi? Kaya lumala ang maga sa balikat nito. Bakit ka nakasamangot? Hindi mo kasalanan ito. Hindi ko lang napigilan. Mag-iingat na ako sa susunod.
Ano? May susunod pa? Wala sa sariling litanya niya. Oo, at marami pa. Nakangising saad nito na ikinainit ng mukha niya. She was down feeling excited. Magpahinga ka na nga lang dyan. Anya at saka tumayo na upang itago ang ngiti sa kanyang mga labi. Pero pinigilan na naman siya dito. Wala naman tayong gagawin ngayon kaya dito na lang tayo sa kwarto. Ako may gagawin. Nautal pa niyang saad. Pwede naman yan mamaya. Ang sama talaga kasi ng pakiramdam ko. Tila nagpapaawang saad nito sa kahumalukip-kip. Saglit siyang napakurap. Natagpuan niya sariling naupo sa tabi ni Eros. Umayos naman ito sa kaginawang una ng kanyang kandungan. Why are you acting like a kid? Ang tanda-tanda mo na. Nagawa niyang sabihin upang kahit papano'y marelax siya. May matanda bang nakakailang rounds pa? Gusto mo pa ata ng proof? Nakangising tudyo nito na ikinainit ng mukha niya. Totoo ba talagang sumunod ka sa baler? Maya-maya tanong niya dito. Gusto lang niyang makasiguro. Nag-angat ito ng tingin dahilan upang magsalubong ang kanilang mga mata. Oo, bakit nga ba hindi ka tumuloy doon? Hindi na sana ako nahirapang hanapin ka. Kung nahanap ka agad kita, baka hindi sana tayo ganito ngayon. May mga baby na siguro tayo, mga 100. Gising-gising saad nito na ikinainit ng mukha niya. Anong akala mo sa akin, baboy? 100? Dalawa nga. Ewan ko sa'yo. 2 ano, love? Matulog ka na para mawala yung lagnat mo. Anyang pilit nag-iwas ng tingin. Muntik na kasi siyang madulas. Tabihan mo ako. Malambing na ungot nito. Please, magiging okay ako kung may kasamang kiss at yakap. May sakit ka ba talaga o nag-iinarte ka lang? Anyang pilit kinokontrol ang sariling huwag mapangiti. Yakap lang naman. Anitong tila nagtatampo na naman. Yakap lang. Ulit niya. Hindi para kumpirmahin iyon kundi para ipaalala sa sarili niya iyon. She took a deep breath bago pumuesto pahiga sa tabi nito. Bakit parang mas uminit ang katawan mo? Hindi niya mapigilang komento. Ikaw din mainit. Parehas tayong may lagnat, love. Kulang pa siguro. Eros! Natitilihang saway niya dito nang bigla itong pumatong sa kanya. Pag natuluyan niyang balikat mo... Hindi na niya nagawang tapusin ang sasabihin ng siili nito ang labi niya. His mouth was so hot at darang na darang siya. Sa isang iglap muling nagising ang init sa kanyang kaibuturan. Isa pa ulit, love. I'm so fucking turned on. Paanas na ungot dito. Paano siya tatanggi kung yun din ang hanap ng nagiinit niyang katawan? Baka kapag naglaho na ang init na nararamdaman niya, natauhan na siya. Sa ngayon pagbibigyan lang niya ang sarili. Hapon na nang magising sila ni Eros. Kung hindi pa sa pinong halik nito sa balikat niya, hindi pa siya gigising. Kumain muna tayo, love. Malambing na usal nito. I did prepared warm bath for you, love. Dagdag pa nito. Wala ka ng lagnat? Inaantok na tanong niya dito. He looks better than this morning. Magaling ang gamot ko eh. Anito sa nakakakalokong umisi. He bent and kissed her lips, kaya napabango na rin siya. Hinila niya ang kumot upang takpan ang hubad niyang katawan. Then went to the bathroom upang maligo. Isasarasanin niya ang pinto pero nakasunod dito sa kanya. She didn't complain nang saluhan siya nito sa tub. Pinapasalamat niyang wala naman itong ibang ginawa pa maliban sa mga halik at yakap na ayaw nitong tigilan. Alam ko napagod kita ng gusto kaya behave na muna kami ng alaga ko. Mamaya na lang ulit. Pabirong saad pa nito na ikinailing na lang niya. 30 minutes later, nagbihis na sila ni Eros. Nagulat pa siya nang nasa kwarto na nito ang kanyang mga damit. Gusto ko magkatabi tayo matutulog kaya dinala ko na yan dito. Nitong tila nahuhulaan ang iniisip niya. Nagkibit balikat na lang siya. Kahit naman sa guest room siya, papasukin din naman siya nito. So ano pang silbi na magkahiwalay siya ng kama? Nagpatiuna na siyang bumaba. Nagtaka siyang wala si Nanay Yoli at Aling Melly pagbaba nila. Nasa grocery pa sila, love. Ani Eros na tila nahuhulaan ang iniisip niya. Sabi ko, mamasyal muna sila para solo na rin yung bahay. Ngising asong saad nito. Napasulya pa siya sa umbok sa boxer nito, sabay lunok. I know you love my size. Thank you. He said, grinning. Napailing na lang siya kaya kung sana siya naghain. Pero nang nilalagyan niya na ng pagkain ng plato nito, hinila siya ni Eros dahilan upang mapaupo siya sa kandungan nito. Paano tayong kakain nito? Reklamo niya. Susubuan mo naman ako, kaya sa akin ka na umupo. Bulong nito sa punong tangan niya at
habang kinakagat iyon. Umayos ka naman pwede. Natitilihang sermon niya dito. Behave naman ako, love. Ngising sagot nito. Behave pero yung ano mo hindi. Nangiinit ang mukhang saad niya. Paano naman ako boxer nga ito pero yung init ng kumikislot itong alaga sa pangupo niya nakakapanlambot ng tuhod. Magdadesert daw kasi siya. Birong usal nito sabay kintal ng halik sa pisngi niya. Paano tayong kakain sa ginagawa mo, Eros? Huwag ka nalang malikot kasi lalo akong nabubuhayan. Bulong pa nito. Mabilis na lumipas ang 5 araw ng pananatili niya sa bahay ni Eros. They made love almost every day at sa tuwing may pagkakataon ito. Tulad na lang ngayong naroon sila sa office nito. His arms was almost better. They are supposed to be having their lunch pero siya muna ang nilalantakan ni Eros. She was almost lying on his office table habang nakatukod ang kanyang mga siko sa mesa. Nag-e-enjoy naman siya kaya wala siyang reklamo. Mag-iinarte pa ba naman siya kung nasasarapan din naman siya? Marami man siyang pagdududa pero sa sandaling iyon, ang init lang ng katawan niya ang mahalaga. Hanggang sa kapwa na sila nakarating sa sukdulang ninanais. Sir Eros, nandito na po ang food delivery. Dinig niyang tawag ng tinig mula sa pinto. Tarantang napaupo siya sa mesa. Tapos na ako mag-lunch, may dessert pang masarap. Anito sabay kindat, saka nagsimula magbihis. Sit on my chair, love. I'll deal with this noisy woman outside. Dagdag pa nito sabay halik sa labi niya ng mariin at kita niyang ibinulsa nito ang kanyang pulang lace underwear. Magrereklamo sana siya pero nakaalis na ito. Napasandal pa siya sa upuan nito dala ng pagod na nararamdaman. Lovely, next time kapag kumakatok at nakalak ang pinto, pwede wag kang maingay. Ibig sabihin may ginagawa ko napaka-importante, okay? Danig niya seryosong sermon ni Eros sa secretary nito, kaya napangiti na lang siya. Importante bang mukbangin siya nito ng halos kalahating oras? Sus, Antoinette, kunwari ka pa'y gustong-gusto mo naman. May second to third batch pa kayo. Using na sermon ng kanyang konsensya. Sorry sir, sabi niyo kasi gutom na kayo eh. Dinig niya nahihiyang mahinang sagot ni Lovely. Wala ko pala si Ma'am Antoinette sa office niya. Ganun ba? I'll call her nila. Sagot nito, mukhang hindi alam ni Lovely ang tungkol sa extension door sa likod ng bookshelves na nasa office ni Eros. Siya nga pala sir, tumawag ko pala sa Miss Jade. Baka daw pwede mo siyang sunduin sa airport. Ni Lovely. Sige, tawagan mo si Ma'am Pilo. Tell her to pick up Jade. Yun lang at dinig na niyang paglapad ng pinto. Malapad ang ngiti ni Eros nang maglakad palapit sa kanya dala ang order nitong pagkain nila. Sa bahay mo nakatira si Jade? Maya-maya'y tanong niya dito. Yeah, she's like a sister to me, love. Pero teka, mataman siya nitong tinitikan. Huwag mong pagsasilosan yun. Nakangiting saad nito, pero ang puso niya'y hindi natutuwa. Ano? Nagkabalikan na kayo ng ex mo? Nanguusig ang tinging ibinigay ni Emmy sa kanya. Umuwi siya para makita mga anak niya. Madalas naman siyang sumasaglit sa kondo para kumustahin ang mga anak at ang tita Aurora niya. The kids are having their nap kaya iniwanan niya ang dalawa sa silid ng mga ito. Hindi naman sa ganoon. Ano lang? Nautal pa niyang sabi. Paano ba niya aaminin dito may namamagitan na ulit sa kanila ni Eros? Wala eh. Ang rupok niya. Don't lie at my face, girl. Kilala kita. Inlababo ka pa din sa ex mo. But remember how much you suffer because of him. Walang kaso magkabalikan kayo pero patagalin mo naman sana para mahirapan siya. Tandaan mga bagay na madaling nakukuha ay madali ring bitawan. Kaya if you want to make sure he totally belongs to you, let him wait and win your trust. Mahabang litanya nito na ikinalunok niya. Paano ba niya sasabihin bumigay na siya? May advice? Don't be too easy. Pahirapan mo kahit mga half year or even a year. Dagdag pa nito. Oo na, saka nag-sex na ulit kayo? Nanguusig ang tingin binigay nito sa kanya, dahilan upang mamula ang mukha niya. Ay, ang landi mo! Nito sabay hampas sa kanyang braso. Pero hindi naman ibig sabihin kabi na ulit, diba? Ano lang? Ano, nangati lang? Tapos nagkamutan? Bruha ka! Gigil na sermon nito. Siguro, nakagat pa niya ang labi. Init nga lang ba ng katawan kaya bumigay siya sa pang-aakit na Eros? What about the kids? Nasabi mo ba? Hindi.
Mabilis niyang sagot dito. Natatakot pa rin ako na baka si Bea pa rin ang mahal niya. Nakita mo naman ang picture ng babae, di ba? Para kaming kambal. Kung magkaedad kami, isipin ko, kapatid ko siya. Baka naman magkapatid. O baka magkaana kayo nung ex niya. Pero sabi mo patay na siya, di ba? Kaya wala na rin namang masama magkabalikan kayo. Pero please lang, huwag kang sobrang easy ha. Okay na siguro mag-sex kayo. Hindi naman may iwasan since hinahabol ka niya at marupok kang babae ka. But at least, you have some pride, friend. Baka lumuha ka na naman ng dugo kapag nasaktan ka. Paano ko ba masisigurong ako nga makikita niya at hindi si Bea? Nanlulumong saad niya. Nandoon pa rin ang silid ni Bea sa bahay nito. Sinubukan niyang gamitin iyon para huwag matalo pero sa huli bumigay din naman siya. At sa sarili lang niya, aamining mahal pa rin talaga niya sa Eros, ang ama ng kanyang mga anak. But what if si Bea pa rin talagang gusto nito? Naging mabigat ang dibdib niya dala ng isiping iyon. Habang sakay siya ng taxi ay malalim pa rin ang kanyang iniisip. Kaya nagulat pa siya na may kamay na humila sa kanya. Liam! Nasapo pa ang dibdib niya dala ng pagkagulat. Ang lalim ng iniisip mo, kanina pa kita tinatawag. Ito sa kabinitawan ng kanyang braso. Papunta rin ako sa office na Eros. Sabay na tayo. Nakangiting alok nito kaya tumango naman siya. Dahil maaga pa kaya sila lang ni Liam masakay ng lift. Pero bago pa sumara iyon ay isang babae na nagmamadaling pumasok. Made it. Thanks. Napalis ang ngiti ng babae na makita siya. Jade? Agaw pansin ni Liam. Napalingon pa sa kanyang binata. What are you doing here? Kunot noong tanong nito. To meet Eros. At ikaw? Baling nito sa kanya sabay taas ng kilay. Baka sa iritasyon sa mukha nito. Sa Eros ba nagsabi magpakulot ka ha? She asked sarcastically saka ito pumalatak. Jade! Saway ni Liam dito. What? Naawala ako sa kanya. Nito sabay irap kay Liam. Mukha bang hinihingi ko ang awa mo? Hindi niya mapigilang sagot dito pero umismid lang si Jade. Saka siya pinasadahan ng tingin. Ganun mo kamahal sa Eros para gawin ang lahat ng gusto niya? You look pathetic to me, Antoinette. Sikmat nitong ikinainit ng ulo niya. She clenches her fist hard pero nagulat siya nang hawakan ni Liam ang braso niya na tila ba alam nitong galit na siya. Kung wala ka matinong sasabihin, just shut your mouth, Jade. Sermon nito sa babae pero tila baliwala lang naman kay Jade ang sinabi ni Liam. Fine, I'll just laugh at her again. At ngayon, sisiguraduhin kong makikita mong tawa ko. Makahulog ang saad nito. Hinawi pa nito mahabang buhok bago lumabas sa bumukas na lift. Huwag mo siyang pansinin. She's just bluffing. Halata namang matagal na niyang gusto sa Eros. Ayaw lang maniwala ni Eros. Kahit sinasabi na namin. Ikaw mahal ni Eros, maniwala ka. Pag-assure nito. Pero wala man lang siyang naramdamang kumpiyansa doon. Oo, nagkakasundo sila ni Eros sa kama. Pero ang puso niya hindi pa rin maiwasan ng pagdududa at takot. Lalo na kapag nakikita niya ang pintong iyon sa bahay nito. Nakita pa niya ito no isang gabing pumasok doon. Kung talagang siya mahal nito, why would he keep Bea's room? Mananatili na lang ba siyang anino ni Bea habang buhay? Bakit siya nandito? Saka bakit sa hotel ako inihatid ni Mang Pilo? Bakit hindi mo man lang ako sinundo, Eros? Sunod-sunod na usig ni Jade nang basta na lang ito pumasok sa kanyang opisina. Nagulat pa siya na makitang nasa likuran din nito si Liam. Hindi mo ba nakikitang sobrang busy ko, Jade? And besides, my wife is back. Kaya sa tingin ko hindi tamang nandoon ka pa. Ako na bahala sa hotel mo. I'm trying to get her back. Nakakapong paliwanag niya dito. Jade told him that she liked him pero matagal na niyang sinabi ditong hindi niya ito maaari magustuhan o gustuhin. Isa pa parang nakababatang kapatid lang ang tingin niya dito. Get her back? Or get Bea back? Ganun siya katanga. Jade! Sigaw niyang napatayo pa. How dare you address her like that? She's my wife! Bigong angal niya dito pero kinagulat niya nang tumawa lang ito. Nakakalokong tawa. Kaya ba sinabihan mo siyang magpaiksi ng buhok at magpakulot? Natatawang usal dito na ikinakunot noon niya. Teka. Seryoso ba yung reaksyon mong yan, Eros? Have you forgotten Bea had curly short hair back then? Huwag mo sabihing nakalimutan mo na ang itsura ni Bea. Let me remind you then. Jade took out her phone. Hinanap ang lumang larawan ni Bea noon. Sumilay ang mapait ng ngiti sa labi ni Jade nang makita ang larawan ni Bea kasama niya.
She used to love Bea as her friend and sister pero mula nang ampunin nito na magulang niya, si Bea na ang naging center of attention. Si Bea ang matalino, mas maganda, mas magaling at higit sa lahat ang mahal ni Eros kahit siyang unang nakilala nito noon. She hated her for being the second best because of Bea. Kaya sa totoo lang, nang malaman niyang may sakit ito, sa tagumpahagi ng puso niya nagdiwang siya. If she died, makukuha na niya ang lahat. Dapat, pati sa Eros. But that dumb Antoinette, nakahawig ni Bea, bigla na lang nag-exist. Tanda pa niya sinabi noon ni Bea na gusto nitong makahanap ng babae maaaring mahalin ni Eros kapalit nito. Gustong gusto niya sabihin nitong dapat siya na lang. But she never did kaya talagang naiinis siya kay Bea noon. Siya din ang dahilan kaya ang kulot nitong buhok noon na gustong gusto ni Eros ay pinilit niyang ipariband bago umuwi si Eros galing sa ibang bansa. Pero hindi pa rin nagbago. Mahal pa rin ito sa Bea. Kaya halos mamatay siya sa inggit nang mag-propose sa Eros dito kung paano itong halikan ni Eros nang pumayag ito. She hates her so much, yet she loves Bea dahil ito lang ang best friend niya. Kaya tinago na lang niya ang lahat. Nagtiis siya at umasang balang araw mamahalin siya ni Eros. Pero bakit kahit wala na si Bea, kamukha pa rin itong hinahanap nito? Anong sinasabi mo? Napalamon sila lahat sa babaeng lumabas mula sa likod ng bookshelves. Antoinette's eyes was glaring at Eros. Mabilis itong naglakad at nagulat pa si Jade nang habulutin ni Antoinette ang cellphone nito upang matakpan lang ang bibig nang makita ang larawang nasa harap. Didn't I told you? He's just using you, kaya huwag ka masyadong umasa, Antoinette. You're just Bea's shadow, kahit ano pang gawin mo. Matiim na saad ni Jade kasabay ng naguunahang luha sa mga mata ni Antoinette. No, listen to me. Tarantang napalapit sa Eros sa asawa. But the moment he was in front of her, isang malakas na sampalan dumapo sa mukha ni Eros na ikinabaling ng mukha nito. Naguunahan ang mga luha na hindi nagawang pigilan ni Antoinette. Nanlalabo ang mga mata niya pero hindi niya nagawang pigilan ang sariling sampalin sa Eros nang makalapit ito. Marahas na hinablot niya ang kamay nito saka inilagay doon ang cellphone ni Jade kung saan nandoon ang mukha ni Bea. Antoinette, please, let's talk. Samo nito na tila hindi malang ininda ang sampal niya. Marahas na pinahid niya ang luha, then glared at him. Kaya napahinto ito sa aktong paghakbang papalapit sa kanya. Takot masampal ulit. Naisip niya. For the record, dapat matagal na niyang ginawa iyon. Now, you understand, right? Sarkastikong saad ni Jade. Sa galit niya, hinablot niya ang buhok nito na ikinasigaw nito. Yes! Loud and clear! Matapang niyang saad, malapit sa mukha nito. Para iyon sa pangiinsulto nito sa kanya at pagtawag nito na tanga. Sa kanya ito itinulak patungo kay Eros. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na gawin iyon pero hindi na mahalaga dahil kahit paano'y nakabawi siya sa panlalambot ng kanyang tuhod. Saka walang salitang iniwan ng mga nandoon. Mabilis ang bawat kilos niya dinampot ang ilang personal na gamit niya saka siya umalis. Nang nasa taxi na siya ay muli na naman pumatak ang kanyang mga luha. The realization itself made her feel so stupid. Ang tanga niya. Bea looks like her at the picture at nagtataka talaga siya sa pagiging magkamukha nila ni Bea. Nakapag-research siya tungkol sa doppelganger. Ibig sabihin ang pagkakaroon ng chance na may taong kamukha mo kahit hindi kayo magkadugo. Pero masaklap ay sa iisang lalaki ang minahal nila. Kaya mas masakit isipin na hindi siya ang totoong nakikita ni Eros sa bawat pagkakataong magkasama sila. She will always remain as Bea's replacement. Ayos lang kayo, ma'am? Tila naawang tanong ng driver na napasulya pa sa kanya sa rearview mirror. Ayos lang, Manong. Anyang napayuko pa. Hindi ko alam kung bakit kayo umiiyak, pero may papayo ko lang sa inyo, ma'am. Maging mas matapang kayong harapin ang buhay. Normal lang na nasasaktan tayo at dahil sa sakit, kaya tayo tumatatag. Laban lang, ma'am. Anito pa kaya napangiti siya. Nakangiti kasi si Manong na mukhang mabait at sincero sa pagpapayo sa kanya. Kahit paano ay gumaan ang loob niya. At some point, mas nabibigyan ng halaga ang payo ng mga taong hindi kilala dahil kahit paano ay gumaan ang loob niya sa pagkausap sa kanya ni Manong. Salamat ho. Anya saka pumara. Nandoon siya sa tapat ng building ng condo ni Emmy. Kilala naman siya ng security doon kaya pinapasok naman kaagad siya. Ayaw niyang umuwi sa bahay sa ganoong kalagayan. She wanted to feel better. Nagulat pa si Emmy nang pagbuksan siya dito.
Nagawa niyang tipid ng ngitian ito. Inom tayo? Alanganing alok niya dito. Hindi na napansin ni Antoinette ang tila pagkataranta ni Emmy na makita siya. Pero nang mapansin itong mugto ang mata ng kaibigan, nagawa nitong umiti. What happened? Seryosong tanong ni Emmy sa kanya saka siya inakay papasok. Ayoko na ng kulit na buhok. Naiiyak niya sa dito. Marahas niyang pinahid ang luha. Bakit siya umiiyak? Napaangat siya ng tingin sa may-ari ng tinig na iyon. It was Dixon. Nakasado lang ito at maong na shorts at medyo magulo ang buhok. Noon niya napansing namumula ang mukha ni Emmy. Mukhang naglalaro ng apoy ang dalawa kanina. Hindi kasi pantay ang botones ng blouse ni Emmy. Bigla tuloy siya nag-alangan. Sorry, nakastorbo ako. Nahihiyang saan niya. It's fine. Pinapauwi ko na nga yan eh. Kung may baliwalang saan nito na ikinangisi sila ni Dixon. Parang hindi yun na sinabi mo kanina. Pilyong saan dito na ikinapula lalo na mukha ni Emmy. Wrong timing talaga ata ang dating niya. So, anong ginawa sa'yo ni Eros? Baling nito sa kanya na sumeryoso na.